In 3, 2, 1. Yo, Lanceta nga pala at welcome fucking back sa bagong episode ng Is a Rap. Kamusta kayo guys? Medyo matagal tayong nawala. Napakaraming ganap na dumaan. Sana lahat ng mga ka-Is a Rappers natin dyan ay nasa maayos na kalagayan. Lahat ng mga katulad naming sinanalta ng bagyo, puki ng ina, 2 buwan nang may bagyo. At magdadalawang buwan na rin na walang pasok yung mga bata. So, grabe, miss na namin kayo ni paring YG. Solo review muna tayo dahil kakaayos lang ng YouTube natin. Unfortunately, kinopyright strike tayo ni Kuya Kebs. Nire-respeto ko naman yung kanilang action na ginawa. Hindi ko na questionin. Maraming salamat sa isang taon na binigay nyo sa amin para makapagbahagi ng, alam mo yun, battle rap, perspective, point of view, at saka mga iba't ibang techniques. Sa mga nagtatanong na ka-Is a Rappers natin dyan, ba't nawala yung ibang ano natin, ibang review, ay sana patuloy pa rin kayo sumubaybay. Marami pa tayong kaalaman na tutuklasin sabay-sabay at sabay-sabay tayong mag-evolve. So yun, na copyright strike tayo at nire-respeto ko yung desisyon ni Kuya Kebs, pero for me, ito lang ang aking depensa. Hindi naman ako pirata, hindi rin naman ako, paano ko ba sasabihin to? Hindi rin naman ako oportunista na kinukuha yung clout ng battle rap. For me, para sa akin ay obligasyon ko na ipakalat yung nalalaman ko sa battle rap para sa mga willing matuto na up and coming MCs, mga rookies, mga alam mo yun, naliligaw pa lang sa storya. Feeling ko ang aking papel at ang papel ng Is a Rap kasama si parang YG ay more on i-educate yung mga taong gustong pasukin ang mundo ng battle rap. At feeling ko hindi naman sa pagiging narcissist o bilib sa sarili. Feeling ko may sapat ako na kaalaman at napakahaba na ng karanasan ko, napakahabang taon, buwan, araw, dekada. Feeling ko valid akong maging taga-welcome ng mga tao na ready mag-deep dive dito sa kultura natin. So, para sa akin, sana pagbigyan pa tayo ni Kuya Kebs at ni Sir Arik or nung Flip Top na i-review pa ang mga battles ng Flip Top dahil napakaraming request din talaga na hinahanap tayo. Pero unfortunately, hindi tayo makapag-review at makapag-breakdown ng mga recent at latest battles ngayon, lalo na yung sa Isa Buhay. So, sayang. So, sana mapagbigyan tayo. Kung hindi man, it is what it is. Handa pa rin kami ni YG na magserbisyo sa inyo mga ka-Is a Rappers. So, yun. Mahal na mahal ko kayo guys. Bukod sa baha, copyright strike, and syempre yung battle ko nung huli kay Nasha. Sobrang dami kong natutunan sa latest battle na ng career ko dahil ang pinaka paano ko ba sasabihin, naratibo kasi doon is bakit Lanceta versus Nasha, kaka-review lang ni Lance niyan or hindi pa nga ata napapanood ni Lance. So para sa akin kasi iba yung kalaban dapat ni Nasha at bilang owner din ng league ng ABL is parang responsibility ko na ituloy ang programa. And for me, walang fucking rason or palusot na
Kumbaga, sa daming pinagdadaanan ngayon, shoutouts kay Mama Annie, stay strong. Sana isama niyo siya sa inyong mga panalangin, guys. Kinarap ko kasi, kumbaga, isa din ako sa pundasyon ng liga. And for me, ang magsulat ng bagong material out of nowhere, napaka challenging for me. Kasi given nga yung situation ngayon. And still, proud ako sa sarili ko na humarap doon. Hindi kasi katulad nung last time na kay Send, yung laban ko kay Send, napaka hirap akong tanggapin siya kasi naghanda ako din. Hindi ko na-spit. Dito kay Nasha, bit-bit ko lang itlog ko. Given na isa siya sa pinakamainit ngayon. Hindi naman ako nabigo dahil sige, kwento ko buong experience ng ABL Extraction at Ground Zero. Sobrang fucking good ng event na yon, guys. From beatbox, nag-judge pa sila Big X na dating sa Flip Top beatbox. Nag-judge siya then sa B-boy, ang ina, walang yaan din. Then sa Cypher, putang ina, ibang klase na yung Cypher, hindi na siya collaboration, patayan na sila. Shoutout sa nag-Cypher 1 at Cypher 2 sa Ground Zero ng ABL, sobrang grabe. And yun, yung mga nag-battle rap na bago, shoutout sa ka-isa rappers natin na si Dale, walang yaka, tangina, sobrang ganda rin ng laban nila ni Lord Manuel. Sana ma-upload agad. So yun, parang buong journey ko ng papunta dito sa latest battle ko kay Nasha, sobrang challenging, and at least na push at na force ako na mag-create ng, alam mo yan, ng materials na hindi umaasa sa draft, alam mo yan. Kasi una sa lahat, hindi ko pa napapanood talaga si Nasha, napanood ko pa lang yung Mix Maharlika, then parang wala akong free time para panoorin yung so na-utilize ko yung tools na available ng oras na yun, which is hindi ko rin siya na name flip na given na yun yung pinaka-favorite weapon ko. Hindi ko siya ma-name flip dahil panigurado gamit na yung Kevin Nash, Steve Nash, Nash Aguas. Hindi ako nakapag-name flip nung huling battle namin. And sinundan namin yung Cypher 2, which is line up ni AD Heart, ni Devious, ni basta sobrang ganda ng lineup nila. Kala mo worldwide chapas nga. Shoutout kay Kuya MC Sabala, sobrang ganda ng pagkaka-host niya ng gabi yan. Then sa aking mga family ng ABL, sobrang grabe talaga yung production nyo. Puso sa puso, guys. Congrats sa atin. Ikakwento ko na nga. So, nagsimula yung laban namin. Sinundan namin yung Cypher kung saan hype na hype pa yung tao. Na ang hirap nun kasi may beat yun talagang mapapa-jive yung tao Sabay battle rap ulit. Ang hirap i-regroup yung attention nila na okay, wala ulit beat. So naghanda ako kay Nasha ng kung ano yung kaya ko sa oras na yun. At hindi ako nagpabaya. Pinuyat ko sarili ko. Hindi nga tayo nakapag-upload, guys. Sinimulan ko siya sa mga state the obvious. So given na galing siyang pulo, bata siya ni Shernan, yun, Youngblood, nalaro pa siya ng yung up and comer siya, rookie. Hindi siya kinagat. So for me, na naman, parang stress na naman ako. Shit, naalala ko yung battle ko kay Send. Alam mo yan, sana hindi ma-fucked up yung buong material ko. Then natapos ko yung rounds ko at 48 lines atang nahanda ko kay Nasha. Boom! Nung round 1 ni Nasha, putang ina pre. Killer! Isa sa pinakamalakas na rounds na hinarap ko at natanggap ko sa buong karir ko. Or sabihin na natin, pinakamalakas, guys. Ganun siya katindi. So, hindi siya OA, hindi siya, alam mo yun,
hindi siya yung masasabi mong kinuha lang para mag-cash grab. Hindi, tangina. At hindi rin ako nagkamaling tinanggap ko yung laban. Yung 1 niya, 1-2-1-2, puta nagwawala yung tao. From sa round ko na halos tulugan, at that time nung wina 1-2-1-2 niya ako at nare-receive ng crowd ng tama, tapos fast pace siya kumpara sa akin, naglalaro sa isip ko yung make or break eh. So it's either lamunin ulit ako ng parang senaryo na para naulit na naman yung kay Send, or gamitin ko yung para i-reinvent yung sarili ko, yung aning na yun. So kaligitnaan, parang hanggang dulo, puma-punchline siya, hirap na hirap akong, para sa akin body bag ako sa 1, para sa akin. Honest ako doon, and respect yun. Yung makatanggap ka ng ganung round, para sa akin napakasaya. Pag binadibag mo ako, masaya ako dahil talagang pinatay mo ako eh. Katumbas yan ng respeto mo eh. Then sa 2, sabi nila na ka-level daw yun ng round 2 ko kay Sak nung unang battle namin. So galing sa walang reaction, tapos biglang binadibag ni Nasha sa round 1, sobrang na-surprise ako ng mag-react sila sa round 2 ko ng diretso. So dahil wala rin akong info sa kanya, or hindi ko mai-interlock yung mga angles or yung connecting words, at alam ko gamit na rin yung mga laro sa bulo, sa diba? Sinubukan kong laruin kung saan siya magaling. So ang nakahain sa akin is yung imagery. Ngayon, dinayo ko yung mundo niya ng imagery, guys. Damn. Sobrang saya ko lang na natanggap yung round 2 ko mula sa patay na round 1. Boom! Every 4 lines nagwawala. Parang, damn, ang tagal kong di naranasan tong gantong reaction parang nakaka-miss din pala. So, nung nagtuloy-tuloy na yung 2, natapos ko siya ng suabe. May reaction pa rin. Yung 3, yung nag-2 na siya dun, parang dun nakita yung difference ng namin, ng experience pagdating sa battle rap. So medyo nawalan siya ng crowd doon, nag-stumble. So doon ko masasabi na malakas talaga yung tukon doon kasi nag-stumble siya noon at saka nawala-wala. Di rin nakakuha ng crowd reaction yung niya masyado. Pero still malakas pa rin yun. Pagdating sa 3, nabilib ako sa kanya. Hindi ko alam kung matalino lang talaga si Nasha pagdating sa strategy. Pinauna niya kasi ako dahil nanalo siya sa coin toss. So, ang akin, may round 3 ako na nakahanda sa mga particular na topic. So, naghanda ako ng mga defense ko about sa flip-top angle, sa si mama kung may cancer, di ba? Parang ganun. At isa sa dahilan kung bakit nire-respeto ko si Nasha, wala siyang inapakan doon. Nakakabigla para sa tulad niyang up and comer at rookie pa. Bakit? Kasi ang rookie parang I'm gonna do whatever it takes para makuha yung panalo or mapagmukha kitang tanga. And wala akong masabi sa respeto ni Nasha, wala siyang dinaanan sa mga yun. Yun, diba? Nakakagulat na pwede palang pumunto ng hindi umaanggulo ng personal, diba? Parang pwede pa rin kitang ibadibag ng walang So, dumating yun round 3. At yun na nga, bang! Putang ina. Hindi ko maspit yung round 3 ko dahil wala naman siyang tinapakan na angles doon. Yun, sobrang nirespeto ko na matindi si Nasha. So, nag-concede na ako dahil una sa lahat, binigay niya yung isa sa pinakamalakas na round na nakaharap sa round 1. Tapos, round 2 ko, nabigay ko yung pinakamalakas na version ng current ko. At parang glimpse ng Prime Lanceta sa tinagal-tagal ng panahon. Parang busog na kami. So, binigay ko na sa kanya dahil parang, damn, tangina.
pinatay mo ako ng ng hindi ginagamit yung mga issues na talagang different yun na siya. So yun, nung nag-round 3 siya, buti na lang di ko rin nagamit yung mga lines ko patungkol sa mga traps. Kasi binigyan niya ako ng flowers sa round 3 at naantig ako nun. Makikita nyo sa video at sa footage na halong kilig at lungkot dahil kung paano niya i-portray yung career ko at yung tingin niya sa akin bilang artist is medyo, alam mo din, nakakasad na parang hindi dapat ganyan yung hindi ka dapat ganyan tignan ng mga ng mga sabihin na natin followers mo, sa lahat na nakinig sa'yo at natuto na impluwensyahan mo. Nag-strike sa akin sa loob-loob ko yung round 3 niya. Talagang sumuot sa laman parang habang sinasabi niya, you could be the GOAT, parang ganun, parang pwede ka maging GOAT, pero malaki yung potential. Then tinapos niya na kahit sarili mo nakatalikod kapag tumitingin ka sa salamin, boom, parang sabi ko deserve niya yung panalong yun. So yun pare, ang dami kong natutunan sa laban na yun. At para sa akin, bagong experience. Feeling ko mula kay Send tapos kay Nasha, paunti-unti nang nagiging kampante ulit yung utak ko pagdating sa battle rap at saka sa entablado ng battle rap. So yun pare, overall yung ABL Ground Zero sobrang 10/10. At shoutout sa mga sumuporta, shoutout sa mga kalahok na talagang bigay todo rin, and shoutout sa mga MC na sumusuporta kahit walang kapalit. Shoutout sa inyo, lalo ka na Apex. Sobrang yung support ni Apex sa ABL nakakatuwa dahil syempre ang ABL is independent na move. Kung titignan nyo naman, ang mga sponsors at logo ay lang din namin, co-owner at saka mga friends at saka sa production. So ang makita yung mga MC, lalo na si Apex na ang tagal nang walang battle, di ba? Parang damn, salamat sa suporta bro, walang kapalit. Tinanong ko nga siya, binayaran ka ba para pumunta dito? DG, sabi niya. Shoutouts kay Kuya Fruz na laging na second time na, Kuya Harlem. Sino pa bang nandun? Si Vitroom, si Kuya Chris Delano, at higit sa lahat, si Sayad. Tangina, sobrang mind blown ako nung nandun si Sayad. Na makita si Sayad na sumusuporta sa league na punong-puno ng controversy at saka ng mga issue without having a solid evidence, di ba? Nakakatuwa lang nung nakita ko siya doon. Parang iba yung talon ng puso ko, kala mo bumalik sa pagkabata. Saktong-sakto pa, di ba? Na nung pumunta ako sa event na yun, handang matalo given sa situation ko at saka sa alam mo yun, condition ko ngayon. Then nagkaroon ako ng inspirasyon at apoy na hindi, kumatalo man ako ngayon, putang ina, that mabigyan ko kayo ng sobrang gandang laban. And para sa akin bilang nandun sa stage, madalas ako pessimist pag ganito. Lagi ako nakatingin sa negative. Para sa akin, tangina, sobrang classic ng battle. Yun lang guys, abangan nyo yan. At sa lahat ng gusto magpa-logo placement, i-message nyo lang ako sa Facebook. Pag-usapan natin yung rate bago lumabas yan. So yun, dahil nga tayo ay na-copyright strike, dito muna tayo sa aking ABL, Accents Battle League. Anuhin muna natin tong mga nagdaang battle. So start na natin guys. Masyado na akong maraming kinikwento. Ready na ba tayo sa susunod na battle? Isa din to sa sa random na lineup namin dito sa Unchained. So nabuo tong Akata Jonas dahil dapat Akata Cripply. Kasi pinagtatapat-tapat namin yung kupal sa kupal, alam mo yan, parang kinikater mo na talaga yung gusto nilang makita. Sobrang random lang din maisip ng Jonas Akata.
Then nung nakita namin na sila nilang yung natitira sa choices, bigla ko naisip, Jonas Akata nga, no? Kasi kung iisipin, isa sa malaking yung may issue si Akata sa 3GS, di ba? Kami. Then nakalaban niya yung mga 3GS katulad ko, tapos si Jonas nakalaban niya na rin lahat ng gapo maliban sa akin. So yun, start na natin. Okay, game! Sa kaliwa ko, Reppin' Indigo and Friends. Walang patumpik-tumpik, ang pinakawalang Sobrang laki ng improvement ng hosting ni Kuya MC Sabala nung Ground Zero. Props Kuya MC. yan ang ulongga po mag-ingay para kay Akata! Sunod na Yeah. palabas ay rated PG. Let's fucking go, Mas Akata. malala pa sa mga nasa TV. Check nyo yun, straight out of system. Sa kanan ng ko! album. You know, Representing bata ni Mrs. bata ni Mrs. Tangina. Ang paboritong Ayup. anak ng Bulihan Cavite, mag-ingay para kay Jonas! Let's fucking go. Sobrang underrated din ng music nito ni Jonas. Pero makikita nyo naman napakarami ng tumatangkilik tsaka stream. So let's go, round 1. Sarap i-relive yung moment. Pasensya kung natagalan tayo dito kasi Okay. kailangan Mauna si Jonas. makalimutan ko muna siya sa respect memorya. MC. Enjoy natin tong battle Let's na to. go, round ABA, one, let's Jonas. fucking go, round 1 para kay Jonas! Hoy, matangkad na pugo. Sakto. Joke lang. Sakto kasi sa book no? Game! Unang topic, 5K. 5K lang daw binigay sa kanya ni Enigma nung huling lumaban siya sa ahon. At kung totoo man yon, medyo masakit nga yun. Kasi 50K natanggap ko nun. Battle namin ni Sherna, naging classic. Sa'yo, 5K lang inabot. Gago talaga si Ari. Kahit ako, bigyan ng 5K, yung dugo ko kukulo. Puta, sa flip-top ka bumatel, yung TF mo, pampulo. Isang buwan kang bumuo ng mga solidong mga letra. Bandang huli, ibibigay sa'yo ni Enigma, problema. At dahil sa 5K na yon, etong si Akata, sa flip-top, nag-aklas. Eh, ba't sa Kumo, 8,000 lang talent fee mo, hindi mo binabash? O, di ba? 8K lang talent fee mo kay Kuya Looney. Pero lumabang ka pa. Puta, nadagdagan ka lang ng 3K, tumahan ka na. Iyak pa! Alam mo, ang ganda ng ng napiling angulo dito ni Jonas. Bakit? Kasi para siyang unbreakable dahil binigyan niya ng simpatsya yung yung naranasan ni Nico na problema na alam mo yun, yung nirereklamo. Hindi niya naman sinasabing tama yung ginawa ni Nico, pero pinalala niya pa yung yung imagery na oo nga, masama nga yun. Kumbaga, kasi kung aatakihin nga ni Jonas si Akata tulad ng mga previous na kalaban ni Nico, feeling ko alam ni Jonas na hindi gagana kasi alam mo yun, it's either maribatan ka ng mas masakit tapos masumbatan pa, or hindi na talaga siya gagana kasi parang babad na yung angulo kay Nico na yung sa TFTF. Pero dito ang galing nilatag niya yung angle tapos parang pinagmukha niya pa masama si Arik. Diba? Parang mahihirapan si Nikong baliin kasi double-edged sword yung binanat ni Jonas. Enigma! Gago ka rin kasi. Yung ginawa mo rito, hindi okay. Hindi sana masisira buhay ng tao kung inabot mo yung 9K. Pero kung tutuusin yung 5,000, malaki pa yon para sa bobong yan. Kung ako si Arik, ang ibibigay ko sa'yo, 4-5 lang. Kablaw! Kalat yung utak. Gagong-gago parang may misdirection pagdating sa writing Meron din misdirection sa sa pagganap putang ina.
4-5 lang, kablaw! Puta. Kung maalala mo yun, yung ano ni Looney kay G Clown, kablaw! Naku po, kalat ang dugo. Ang ina, sobrang sudden change din ito. Roller coaster ka, Jojo, hayop ka. Dapat sa'yo, 4-5 lang, kablaw! Hindi. Kupal. Hindi obra blat yung utak. Hindi. Ang ibibigay ko sa'yo, 4-5 lang. Kablaw! Kalat yung utak. Hindi. Hindi obra bars dito. Pangalawang topic, corn beef. Putang ina, una 5K, no? Sunod corn beef, paayuda na to ah. Ayuda! Ayun. Corn beef lang daw pinakain sa amin. Yun ang iniiyak niya sa tao. Kundi ka ba namang gago? Nakaubos ka ng 3 styro, tsaka ka pa nagreklamo? Tsaka bakit ayaw mo na corn beef? Hindi ba masarap? Ang arte-arte mo sa Olonga po, nag-aalmusal ka ng sapak. Ang inang yan sa Ang inang to, ang daming arte sa liga. Pang ulam. Haters ng Argentina. Ano ba gusto mo, baby? Ha? Steak? Tapos isusubo sa'yo ni Enigma? Tang inakala ko ba mayaman ka? Lagi mong sinisigaw sa amin. O ba't hindi mo kayang umorder ng sarili mong pagkain? Aha. Pag di mo gusto yung ulam, yung bibig mo pakitikom. Kasi ang umiiyak lang sa pagkain ay yung mga patay gutom. Patay gutom ka ba? Ha? Patay gutom ka ba, Nico? Kasi kung patay gutom ka, kainin mo titi ko. At nung narinig na ng taong bayan yung walang kwenta niya na side, biglang nagsorry siya kay Arik, tila nagbago na yung vibe. Gusto ko na ulit Apex. bumatel sa flip top o kaya makanood ng live. Di ka nga kumain ng corn beef, lumunok ka naman ng pride. Pangatlong topic, royalties. Naghahangad ng royalties. Ang ganda rin ng progress ng round ni Jonas. Kung titignan, mas mas tailor-made. Kasi kung kilala mo si Jonas, talagang brain ratan din to malala eh. Pero tailor-made para kay Akata. Tapos present ng malinaw. Feeling ko mas nadalian siya sa process ng pagsusulat niya ng ganito. Yung pangalawang topic, na di-distinguish hindi nagiging random yung topic eh. Kumbaga may continuation at na kung meron man siya sa sa mga susunod na round na magme-make sense yung pag-aano niya, yung pagpe-present niya ng angles. Parang kung napanood niyo yung Calico Loaded Lux, yung parang Exhibit A. Di ba? Topic, royalties. Naghahangad ng royalties. Palagay ko, tama ka naman po. Kaso anong royalties makukuha mo? 12 years kang bano. Tangina, ang papangit ng battle mo, tas royalties, sinahangad. Para kang otits na alcoholic na gustong malaseng ng walang ambag. Gusto nyo ng real talk? Eto, real talk. May royalties kami sa flip top na naiipon kada laban. Na makukuha rin namin sa mga susunod na pagsalang. Ang ina mo, Jojo, parang natatawa sa sinabi mo. Di mo alam kung nung irony. Parang na makukuha din namin sa susunod na laban. Pero okay din kung ganun yung distribution ng royalty. Nag-make sense din talaga na ba't tumataas yung TF ng mga battle MC. 'Di ba? Sudden boost ng feeling ko lang siya, hindi lang siya malinaw na na proseso ng makukuha mo siya sa susunod na pero hindi rin naman siya mali. Magandang rin siya, way of distributing ng TF or ng royalty na pwede mo nga makuha sa susunod kaya tumataas yung TF mo. Ang sa akin kasi more on transparency kasi sa ABL kaya naging angulo nila yan. Makukuha mo kung yung kung nakakontrata, alam mo yun, kung deserve mo yung magkakontrata, parang ganun. Na makukuha rin namin sa mga susunod na pagsalang. Yung kung nakita niyo yung press con namin nun
Lahat kami nakakontrata nun. So, may ownership kami sa mismong product na ilalabas ng battle namin. So, kung maging audio siya, may cut din si Artist 1 at 2 at si Ligdon. Fair share. So, yun. Na makukuha rin namin sa mga susunod na pagsalang. TF ko dati, 80K, 100, hanggang naging 200K. Ibig sabihin, may royalties na nasisave. Yeah. O, hindi kasali si Akata rito ha, 5K lang siya, di siya makakarelate. Kaya isipin nyo, sa dinami-dami namin siya lang nagre-reklamo, di ba kayo nagtaka? Siya lang yung may mababang TF kasi siya lang yung... Alam ko, masakit tong sasabihin, pero kailangan mo marinig bago matapos. Sinira buhay mo ng flip top. Yung sa akin, pre, inayos. Time! Ang ganda lang ng ng pag-present ni Jonas sa one. Slow start. Hindi man yung normal na Jonas na talagang umpisa pa lang gago na. Mas clarify niya yung angulo. Siguro dahil nililista niya, ini-enumerate niya yung yung mga lapses at saka mga naging reklamo ni Nico. At mas naglilin towards sending a message. Mas nag-clarify niya yung mga hinaing ni Nico. So, yun, feeling ko slow start yun. Dahil kupalan battle to, ayoko muna siyang i-judge as per round kasi ewan natin kung ano makukuha. Sige, round 1 ni Akata. Nagiging dahan-dahan na nagiging direct talaga si Jonas na kung may masasabi ako na angulo sa'yo, talagang di kita papakawalan. Tangay na. Maayos na buhay mo! Tara, sirain natin. Sumama ka sa akin sa gapo. Magda-drugs tayo. Hanggang makita mo na yung anak mo sa heaven. Oh, shit. Sorry. Rest in peace, anak ni Jonas. Grabe. Battle rap is battle rap. Bawal tayo magreklamo. Once na nag-agree ka na, babattle ka dyan. Kung ano man saluhin mo, tulad ng inakala kong gagawin ni Nasha sa akin, di ba? Dapat buong dibdib mo sasaluhin yan. Then, kaya saludo talaga sa mga battle rapper na tanginang kakapal ng balat ng puta. Rest in peace sa mga nadadamay. Hoy! Mamaya may overall kay observation sa profile ni Akata at saka sa prime niya at saka yung current niyang style. Sorry. Sorry. Hoy! Pading! ABN! Good morning! Ha 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 ha! Let me speak something weird. I don't care if this is a home for me or another building to demolish. The mission is clear. Akata is here to dehumanize this queer na yung mata ay pang goldfish. Pagkat si Akata, kupal. Si Akata, profesional na tarantado. Kupal talaga at walang sinasanto sa trabaho. One ungrateful empleyado na puro daw reklamo pagkat di ako nagtotolerate ng kulang-kulang na amo. Tangina ang kulit din Parang dito maki-question yung yung gaano ka ba naniniwala sa sarili mo, Parang kung may higante kang paniniwala sa pagkatao mo or sa character mo, effective talaga yung style ni Akate. Why? Kasi magtatalo dyan yung reasons Kumbaga,
nakita naman natin yung nilathala ni Jonas about sa sa stand niya sa issue na binobrought up ni Nico, royalty, talent fee. Yung kay Akata, may sapat siya na, paano ko ba sasabihin to? May sapat siya na, hindi, may higante siyang tingin sa sarili niya at hindi yun bad thing kasi yun yung yun yung tutupad ng mga ambiguous plan at saka mga delusions na akala mo delusions lang eh. So, paano ko ba sasabihin? Tama yung decision ni Jonas na ipagtanggol din yung sistema, which is yung flip top na nirereklamo ni Akata. And at the same time, tama rin yung ginagawa ni Akata kasi at the end of the day, battle rap lang yan and art lang yan at saka free naman talaga ang art, malaya ang sining para alam mo yan, para lagyan ng restriction. So, kung may higante kang tingin sa sarili mo kasi may nakikita kang hinaharap na malinaw, is meron ka ng choice na hindi sumabay o magpadala sa sistema or sa naratibong create ng kung sino man nagpapatakbo ng programa or kung sino mang mga direktor, di ba? Parang pwede mo sabihin tama yung kay Jonas na loyalty kasi since wala naman nagkaroon ako dahil sa inyong yes, magandang point yon. And yung kay Akata naman, which is tingin ko hindi lang ito yung value, hindi naman siya makasarili na ako, parang ganun. Feeling ko hindi lang ito yung value ko as an artist, 'di ba? Parang siguro parehas nagme-make sense yung dalawang panig, but wala muna tayong papanigan, titignan natin ang reasonings nila. Oh! Kala ko ba? Maganda kasi ng angulo eh, 'di ba? Parang pagkatapos sabihin ni Jonas na nagrereklamo ka, then kala mo rebat yung one ungrateful empleyado kasi hindi ako nagtotolerate ng kulang na amo. Which is kung i-analogy natin sa reality na ng bansa or ng kaganapan, wala naman siyang ibang pinagkaiba sa sa mga worker na nagrereklamo sa DOLE. Sorry. Puro daw reklamo pagkat di ako nagtotolerate ng kulang-kulang na amo. Oh! Kala ko ba malaki na magbayad si Incheck? Eh ba't nandito ka pa rin at nakikisiksik? No. Kung talagang love mo si Arik at meron kang respect, dapat hindi ka sumasali sa ligang may Akata effect. Kasi parehas lang sa PSP, di ba? Tapos sa accents ayan na naman sila. Pero gago rin to si Akata no? Parang more on yung pagsali nila Jonas, more on dahil kabatch ko sila. Kasi kung usapang TF, marami naman nakakapag-provide ng TF na kayang tapatan yung halaga ng hinihingi nila eh. At the same time, dahil yung paglapag nila dyan at pag-oo, walang kahit anong ill intention towards sa kabilang panig. At para sa akin, inunahan ko na sila na magpaalam kayo kay Sir Arik kasi mas mabuti ng, alam mo yun, walang duda. Alam mo yun? So, para sa akin, cancel natin yung huwag kang babattle sa may liga na may Akata effect. Sa ligang may Akata effect. Dami pala akong ipapaliwanag dito nung sakali. Pagkat sa pakupalan, ako ang greatest guy. Sobrang imbalance, walang ikigay. Sa iyong filthy plans, taglay ko evil eye na kung ikaw si Milky Man,
dito ay kay Milk It Dry. Ganda. Putang ina. Hindi ko kayang tanggapin na tayo'y paghambingin. Anong joker sa Ang joker? ganda lang no? Kasi Milk It Man at saka Milk It Dry. Kasi yung parehas nilang review channel ni Nico, reaction channel ni Nico, tsaka ni Jonas na kilala as Gatasero. Ganda no? Talagang sinet up pa Greatest guy. Hindi pa na perfect yung multi-iki guy. Milk It Dry. Alam ko ang unang setup ni Nico dyan is ito ay batang lumaki sa sex bomb laban sa binigay. Ayop ka. It Dry. Putang ina. Nakita mo yung effort ni Nico na na mag-cater pa rin sa hinahanap. Kasi yung kabuuan ng fanbase ni Akata, yung kalahati niyan galing sa battle rap na natuwa sa flavor na inambag niya during COVID tsaka quarantine season So, ang dami pa rin na na nagbe-bring up ng niya na pinakamalakas na Akata, yung kalaban ni Sardeo, yung mga ganun type shit. Then, nakikita mo naman yung effort niya na makapagbigay pa rin ng classic Akata. Pero, parang parang iba't iba na yung market ni Akata. Nakita nyo naman, nag-acting, nagba-basketball, nag-gym, nag-zumba. Parang, bigyan natin ng A para sa effort. Hindi ko kayang tanggapin na tayo'y paghambingin. Anong joker sa joker? Putang ina mo rin. Ako kupal talaga. Binaban pagkat may diin. Ikaw panggap na loyal pero andali mong bilihin. Tangina. Kawawang MC ang chip ng loyalty. Di na lang umamin na namimiss yung PSP kasi gusto niya rin ng royalty. Sabi mo meron? Putang ina mo, Enigma, bakit ganun? Hindi ka pantay, dapat sa'yo mamatay. Ay, ina, gago ka. Feeling ko dito kami nakapistrike ni Akatay, tang ina kasi ito Ang usapan at isang rule talaga na na pinapatupad ko lalo sa laban na yan is wag na wag mabanggit si Sir Arik or kung sino man tapos flip ta para iwas sa issue. Then ganyan tang ina mo talaga gago ka Akata. Damay tuloy Hindi ako. pala siya yung kaway ko. Kasi naman kung ano sinasabi mo kaya Pero nakakatuwa Nico, lang naiiyak. Parang grabe yung confidence ni Nico kasi kaya niya mag in and out which is yung parang mag-switch from freestyle to written. Kasi feeling ko may mga natamaan si Jojo na sasabihin pa lang ni Nico. Tuloy ako, namimiss ko yung tao. Pero hindi si Enigma ang talagang masama. Kevin Bea! Ayun na. Putang ina mo, sana pag napanood mo to, atakihin ka sa puso. Gago talaga. Tangin lang to, nagre-reaction video ko tapos ire-report mo yung mga reels ko. Gago. Tapos pag ganito, pwede, wala naman tong naitutulot na maganda sa mga tao Re-react lang yan ng kung ano-ano tapos manggagago Pareho lang naman kami, ba't ako lang nire-report mo? Ang ina mo, Nico. Damay tuloy ako sa'yo, hayop ka. Na-copyright strike tayo dahil dyan sa agaguhan mo. Pero yun, malaya ang art. Hinayaan ko na lang kaysa sirain yung laban, di ba? Go, the show must go on. Ang inang yan. Ano? Gusto mo, walang yain kita, wala mo ng pistok. Tapos tatapak-tapakan, parang sahig, habang nagkikripok, sabay upload ng video sa Facebook at TikTok. Pagkatapos kitang siraan kay aking gagatasan na parang flip top. Narinig yung reaction ko sa live, gago yan si Jonas. Tinuturo Kasi ako. diba, Ang ganda lang di ba? Parang na-overlook kasi yung structure tsaka yung setup punchline ni Akata at the way niya alam mo yun,
yung sequencing niya. Ang ganda lang ng ano, kahit pa paano yung effort na ano. Parang TikTok, parang creepwalk. Page sa Facebook, sa TikTok. Tapos siraan, gagatasan, parang flip top. Ayan tuloy, putang ina mo. Copyright, ayop kayo. Mga tropa ko yun. Wala kang Kuya Kebs sana patawarin mo ako, labas ako dyan. Inang yan, di ko naman kayo tinira sa labang ko. Kasi di ba? Mga tropa ko yun. Wala kang ganun. Wala kang ganun. Wala kang taga-react. Wala kang taga-react. Wala nang 3GS. Nabuwag kayo kasi nagpa-plastikan kayo. Puking ina mo ka. Di may tropa ko, si Invictus, si Lanceta, parehas masaya. Lahat kami may pera at kumikinhawa talaga. Hindi namin kailangan si Enigma at kung sino-sino pa. Hindi kami mga katulad nyo na pag walang battle rap mananatiling tanga. Anong nangyari? Freestyle God, katatang ina mo. Akala ko, nung huling check ko nito or nung live, kala ko pangit yung ginawa ni Akata. Kasi syempre, narinig ko yung material niya na gagamitin talaga. Then nag-make sense din pala kasi parang nire-rebat niya yung mga angulo ni Jonas. Ngayon ko lang na ano. Tanga. Napagtanggol pa ako. Anong nangyari sa flip top? Ang dami ng yumayaman. Tapos kami nila Lanceta na pag-iiwanan. Tang ina mo. Yung utak mo removable. Pinaalis si Apex doon. Di mo ba nakita yung touring sa atin doon? Disposable. Tatanggol mo pa. Ang tanga-tanga talaga. Eh nung huling laban mo lang, tinitira mo na siya. Gusto mo bang maging Akata? Yawa ka! Banlag ka na! Tanga ka pa! Dapat sa'yo, patayin ko iyong ina! Tangina, sobrang random no? Tangina, wala nang maisip. Putangina. Shit. Maganda yung round 1 nila. At bilang narinig ko yung materials ni Nico, kumalas siya sa pre-practice niya at hinanda. Para siguro, alam mo yun, ma-diffuse yung ibang angle ni Jonas. Ako siguro, masasabi ko dahil nangako na ako na hindi ko na titirahin ng flip top or kahit ano, isa siya sa nagiging dahilan ba't ako natatalo ng mga nakaraan kasi parang shit, ano ba, i-break ko na ba yung promise ko, sasagutin ko ba to? Kasi pag sinagot ko to, panigurado, issue na naman diba? Parang props sa freestyle ni Nico at props din sa commitment ni Jonas sa ano niya, sa mismong material. Isipin mo, nagkasama-sama yan sa isang bahay. So, half-hearted na nilang sinasabi yung mga bars nila. So, yun, classic, round 1 parehas. Ganda ng presentation, ganda ng basagan nila sa magkabilang panig. And feeling ko naman reasonable. Round 2, Jonas. Nakaka-proud lang bilang co-owner ng ABL. Sobrang, para sa first event at first try, ganda ng production, guys. Shoutout direct DJ. Kayo lang. Ang ina mo, tinadamay mo pa ako. Kayo lang yung ban. Banlag lang ako. Mayaman daw siya, tang ina, masyadong ini-stretch. Sinisigaw niya yan habang iniiyak niya yung nireport siya ni Kuya Kebs. Tang ina yun, ironic. Mayaman ako, ba't mo ako nireport? Putang inang niya. Gago ka, away mo sarili mo. Ang gulo mo, puking ina mo ka. Ako, si Arik, tinitira ko ng personal, harap-harapan dun sa butas. Tangina, ikaw matapang ka lang pag nandun ka sa loob ng bahay nyo, ungas. Ang inang tumbata. Ululalig ma, habang nandun siya sa tapat ng computer. Ang wak mo, brother. Hindi mo ko katulad, pinaka-loyal pero kupal na rapper. Di ba? Ito yung na-create niya kung bigyan natin ng flowers si Akata. Hindi to bias. Yung character na Akata at persona,
nag-birth ng panibagong wave, no? Kung papansinin mo yung naging acceptable ang dark humor at saka kupalan shit nung lumabas si Akata at naging example siya na wag gayahin, di ba? Pero naging way din siya at pinto para tanggapin ng Pinoy yung dark humor kasi hindi pa handa, kumbaga handa yung Pinoy sa pagiging masiyahin, kayang tawanan kahit anong problema, pero hindi siya handa para gawing topic or example para sa isang battle rap eh. So yun, props Akata. Matapang ka lang kasi wala rito. Mapag nandito si Arik, bati na tayo. Ano yan? Pero ganun din talaga eh. Feeling ko, tanginang yan. Dapat din talaga eh. Gusto na rin namin ni Akata mag-sorry. So, wala na kaming pakialam kung wala nang mangyari. At least makapag-sorry lang personal. Pero, after ng copyright strike, hindi ko alam kung willing pa si Akata gawin yun. Ay. Sumisigaw pa yung kumpare mong singkit? Tama. Ang ina ako yung inano ni Jonas doon. Sumisigaw daw ako. Pero niribatan ko siya. Sabi ko, "Uy, putang ina mo, sumisigaw din ako sa rounds mo." para di ba? Dapat kung mag-cheer ka sa tropa mo, mag-cheer ka rin sa sa kalaban para hindi bias. Sorry. Wala. Tama. Sumisigaw pa yung kumpare mong singkit? Tama. Sorry. Wala. Mahina! Okay, ito na yung round 2. Round 2 game. Pang-apat na topic. Shernan. Pinauwi daw siya agad ni Enigma pagtapos ng laban nila ni Poison. Kasi pag naabutan siya ni Shernan, mamasahihin siya ng walang lotion. Kaya pagka-spit niya ng kanyang ender na may hook na malakas, inabot agad yung 5K, sabay book siya ng angkas. Tangina, pinauwi lang ni Enigma, na hurt na yung feelings niya. Kami nga umuwi din eh. Ano bang gusto mo? Stay in ka? Nakita. So, yung concern ni Nico about sa pinaalis siya, feeling ko disrespect din talaga yung dating. Kasi parang instead na, paano ko ba sabihin to? Instead na agapan or umiwas sa mga pwedeng mangyari, ba't hindi na lang kasi pag-ayusin? Alam mo yun, parang, ba't di na lang as, ako, para sa akin to kasi, tayo na-report na rin naman tayo ni Sir Arik eh. So, ilalabas na lang natin without sugarcoating it. Ba't di na lang kasi bilang head, parang di na lang i-fix yung parang may kapangyarihan naman atang si Sir Arik na batiin yung dalawang kumbaga, napakatagal ng running ng away na yan, ba't di na lang kinat short, di ba? Parang feeling ko ang daming mangyayari sana kung napag-ayos na sila, pinagharap sila kaysa yung pinag-iwas sa isa't isa. Alam mo yun, naging beyond repair na yung damage dahil parang kinonsinti yung away na pwede naman pag-usapin, iupo sa isang lamesa, di ba? Ewan ko baka nung panahon na yun kasi pare-pares pa silang bata, alam mo yun, at hindi pa ganun yung maturity. Feeling ko ngayon gagana pero for what na siya, parang wala na siyang sense, diba? Ang ina kaya dinidis niya na all day, yung mga kasama niya all days. Di kasi natupad pangarap niyang maging battle MC home base. Naalala mo to? Shernan? Iset mo yung sapakan natin sa URCC. Yung paghahamon ang angas. Tangina, nung nagkaharap na sila, nag-podcast. Tangina mo talaga, Jojo. Ayop ka. Alam mo yung ginawa mo ron? The best nga. Biruin mo tinulongges ka na, nag-guess ka pa. Malambing ka sa personal. Huwag ka nang umas ng bad guy.
Takot ka naman pala, naghahamon ka pa ng away. Mhm. Sa internet ka lang matapang, tsaka pag nasa loob ng bahay. Kung magiging gangster ka, ikaw si OG Wi-Fi. OG Wi-Fi. Connected lang sa Panglimang hood. topic, Mhm. Apok. Apok, yan si best friend. Shoutout sa'yo, best friend. Kuya Rap. Nagkainitan sila ni Apok, napanood nyo ng buo? Mhm. Nakakatakot, lalo na yung mga palitan nila ng o ano. O ano? Ayip ka talaga. O ano, o ano. Tanginan to, nung on-cam, ang tapang-tapang, kala mo lahat mamamain. Nung niyaya ni Apok ng suntukan sa backstage, sagot niya, di pa ako kumakain. Nagpapanggap lang na gangster, itong si Nico na chor. Paano ka namin re-respituin? OG mo, si Japons. Tangina sa music video ng, alam nyo, sa Olonga po, tangina, wala tong tira. Sa music video ng Where You From, hype man lang siya ni Lanzetta. Aha. Tangina, matalino rin talaga si Kuya Tiny, no? Alam niya rin talaga. Na pag eto kinuha niya, puta pa pangit yung kanta. Paano sasabihin mo doon? Dito sa Olongpo, maraming balagbag, Nico, Tomahawk, tsaka kamandag. Ganon. Gago. Pang-anim na topic, Aha. security guard. Tangina, sobrang nostalgic niyang angulo ni ano na yan, ni Jonas yung sa security guard. Parang mga lost tales na yan ng adventure namin ni Nico. So, hindi ko naman siya sa kinukonsinte, pero kung gusto niyo malaman yung backstory, habagat niyan, and para sa yung habagat na yan is abot bewang. So before pa, hindi namin alam, lasing na lasing kami. Then may natutulog na guard. Eh ako bilang, alam mo yun, bata, sige nga, gisingin mo nga, parang ganun. Eh hindi ko naman alam na gagawin talaga ni Kiakata. Putang ina. Nanuntok daw to ng Ayan, kulog na kwento security niyo na. guard. Eh di ang tapang mo pala. Eh kung sabihin ko sa yung nananaksak ako na naglalaba. Tapos pinagyabang niya sa tao na yung guard daw walang nagawa. Putang ina mo, yung antok nga, di niya nalabanan, ikaw pa kaya? Literal tulog eh. Nanuntok siya ng tulog na Ang galing ng ano, gustong gusto ko talaga si Jonas kapag ganun. Yung parang ano, parang line niya kay ano, kalaban niya si Plasma, di ba? May nagalaw daw siya nung Valentine savings niya pala. Tangina. Galing eh. Nanuntok siya ng tulog na guard. Kasi gusto niya sa mga tropa niya, gusto magpabida. Gusto niyang patunayan sa subdivision na siya ay howa na may tira. Oo, bueno. Doon sa subdivision, doon mo lang kayang magkupal. Oo, nasa teritoryo ka, pero tapang mo wala sa lugar. Hindi takot yung naagrabyado. Di rin pang matapang ginawa mo. Sadyang hindi niya lang pinatulan tulad mong mal-edukado. Tsaka yung guard, pamilyado. At mahal niya yung trabaho. Hindi siya katulad mong aso na nangangagat ng amo. Itlog pugo. Ang ganda lang din ng ano, ng game plan nga ni Jonas kung titignan. Yung mga napalusot or napatawad, paano ba? Yung mga backstory to ni Akata na parang ano, na parang moments niya ng run niya nung kasagsagan ng Akata era. Ang ganda lang ng ano, kung paano niya bine-break down into, kasi ano siya, known na story na nakakaangkla sa katauhan ni Akata, yung mga ginamit niyang angulo. Parang basically sinasabi niya na yung mga maling direksyon ng anong yun, ng mga known moments ni Akata, yun, katulad ng pananampal ng guard, yung kay Apok, yung kay Shernan, then
tinapos niya to sa simpleng ano lang na hindi naman kasi katulad nun, hindi naman kasi katulad mo yung guard na sinampal mo kasi ano, takot siya mawala ng trabaho. Yung parang nire-reason niya yung ano, tama ka ba talaga dun? Or ano, bunga na yan ng ano, power tripping. Kumbaga, kapag hawak mo yung kwento, ikaw yung tagagawa ng naratibo, pwedeng to the point na pinalampas ka ng mga tao sa mga ganong issue. Gets? Parang hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero yun nga, nire-reason out niya yung mga kagaguhan ni Akata dito. And pinapakita niya sa tao kung bakit walang bigat yung rason niya para gawin yung mga nangyari. So yun, still consistent si Jonas pero this time paangat na ng paangat yung ano intensity. Na humahalo na yung comedy. And malinaw yung latag ng anggulo. So round 2 Akata. Putang inantoy. Pati yung gwardiya, dinamay. Kaya ako yung sinapok kasi natutulog sa oras ng trabaho. Tangina, pinabayaran yun para magbantay. Paano kung nanakawang kaming mga nagbabayad ng homeowner's fee? Hindi mo pala, wala kang ganyan. Ngayon ka lang napunta sa subdivision, magre-reklamo. Nanto. Ano yun, no? Kala mo tambay humor si Akata, no? Parang batang pinapagalitan si Jonas dito. Napakabilis ng ano, kung mapapansin natin, ang bilis niyang ninoneutralize yung mga gustong mangyari ni Jonas. Kumbaga, kaya nga ganun yung presentation ni Jonas. Malinaw niyang ini-indicate yung mga angulo, yung mga mistakes, yung mga nangyari, yung mga highs and lows ni Akata. Kasi feeling ko may pinoportray siya dito dahan-dahan. Ang kaso, pagdating sa psychology at sa psychuhan, feeling ko napaka sinop nito ni Akata eh. Kasi kung titignan mo, binibreakdown niya na agad yung mga punto kung saan pumupunto si Jonas. Nang hindi natin napapansin. Kasi parang tunog kalye lang at napaka-natural ng dating. Gumanda pala buhay mo eh, nagkakaganyan ka pa. Ang dami mong hinanakit, ang dami mong hinagpis. Ako di kita kayang saktan kasi meron na akong inner peace. Tangina kasi, pagtatanggol pa yung flip-top, sobra mong ulul. Ano, battle rap tayo, tapos biglang meron ng rules. Akin Ano yun? yun? Hindi ko pwede idamay yung magulang mo na hindi mo nakilala. Hindi ko pwedeng sabihin na inabondo na ka nung ikaw pa man ay bata. Uminom ng Cytotec at Sprite yung nanay mo at naglululundag! Ginawa niya lahat para ikay ipalaglag, kaya ka banlag. Coke at Mentos yun eh, no? Ginawang ano? Niya lahat, Sprite yung nanay mo. Ikaw pa man ay bata. Anong inano niya? Uminom ng Cytotec at Cytotec Sprite at yung Sprite, nanay mo eh, no? at naglulundag! Ginawa niya lahat para ikay ipalaglag, kaya ka banlag. Tang inang yan, mga magulang sa laylayan, nagkantutan sa lapag. Di na nga makaahon sa kahirapan, nagawa pang magpasarap. Yung nanay mo, adik na pokpok, nagpapaiyot para makapag-drugs. Tapos yung tatay mo, betlog, pero in real life, walang bayag. Tang-inang ganda eh, no? Kaya ganyan si Nico. Siyempre, kapag nag-psychology ka, pag-aaralan mo rin yung ano eh, yung lipunan eh. Kumbaga, yung behavior ng mga particular na ano, na lahi, kunyari itong Pinoy. So, kung sa mga hindi pa rin convinced sa stand ni Nico pagdating sa ganyan, is pwede nyo i-check yung libro niya na Pinoy's 1 at 2. Doon
Doon nakalathala lahat ng ano, ng weird side ng Pinoy. Ang ina kasi, sorry Jo. Alam ko, mamimiss mo sila, pero tanga sila eh. Sinilang ka dito na pinaranas sa'yo kaagad pagdurusa. Itinapon ka na parang nagliligaw lang ng pusa. Buti na lang, natagpuan ka pa bago matuluyuan ng luha. Tuyuan Magpasalamat ka dun sa aso na sumisingot ng basura. Buti na nakita ka, tapos umayos buhay mo. Yan ang malaking sampal sa maling pagpapatakbo ng magulang mo. Tangina nila, mali sila. Naglalaban yung split personality ni Nico. Dapat di ko na dinama yung mga yun eh. Yung lola mo na lang. Tangina. Repin! Siya, ano yun? Anak ng madre. Anak ng madre. Galing ka sa ampunan. Ibig sabihin pare, nagawa ka dahil sa di pinag-isipang kantutan. Hindi pinag-isipan Panginang produkto ng puro libog lang / plain ignorance, tunay na descendant ng bobong Filipino brand, nagmula sa mga utak na may wakwak na pakpak, na pag pinukpok ang tuktok, walang lamang maitataktak. Kung ikaw ay nagmula sa pekpek ng pokpok na wasak, ikaw ay nakatadhana sa pekpek ng pokpok babagsak. Tang inang imagery yun, hayop. Kung ikaw ay nagmula sa pekpek ng pokpok na laspag, ikaw ay nakatakdang ano tawag doon? Ang ganda nun. Tadhana sa pekpek ng pokpok. Ika'y nakatadhana sa pekpek ng pokpok bumagsak. Tang ina no. Grabe yun. Parang ano no, parang yung binali niya yung lahat tayo ay ano, galing sa abo at sa abo babalik. Parang ganun. Tang inang ganda. Baga, buong buhay mo dumadaan ka sa pokpok ng pekpek. Pok babagsak. Ganda. Galing. Bumuo ka ng pamilya mula sa putang sa kaibigan mo ninakaw. Nagpunla ka ng similya mula sa puking iyong inagaw. Kaya pag kayo'y nagsisiping, pag ikaw nakapatong para siyang bagong saing, ikaw yung bahaw. At pag ikaw naman yung nakaibabaw, ay pag siya naman yung nakaibabaw, para kang tae at siya naman yung langaw. Gago. Sayang yun. Pero ang ganda lang ng ano, no, description na parang kapag siya yun nasa ibabaw, para kang kaning, para siyang bagong sa... kapag ikaw yung nakaibabaw, i-correct natin. Kapag ikaw yung nakaibabaw, para siyang bagong saing, ikaw yung bahaw. Tapos pag siya naman yung nakaibabaw, para kang tae, tapos siya yung langaw. Tang ina. Damn. Tangin ang pangit talaga pag nagdadamayan Sayang eh. no, hindi pa handa yung Pinoy na tignan si Akat pass sa kanyang issue at saka sa ano. Kumbaga, pagdating sa material talagang nade-deliver niya. Tangina, hindi lang dahil kaibigan ko siya, pero tangina, grabe yun, yung image reel na pinapaint niya dito. Sabi sa inyo, dapat nagpakabait na ako una pa lang eh. Hindi kayo mapapareact pag peke yung galit. Sorry Jojo, nadamay ko, wala kasi akong maspit eh. Sorry po. Hindi pokpok yan, maayos pamilya nila Jojo. Umayos na nga eh dahil sa flip top, pero tandaan mo, kung hindi ko ginawa lahat ng yun, hindi tataas yung bayad sa inyo ngayon. Tangina nyo. Kasi naman eh, parang kahit ang saya mo na, nakikita ko pa rin yung bakas ng kalungkutan. Ang dalihan ng katin ng relasyon yung puki ng ina mo. Bakit kasi kayo nagko-content ng ganun? Ang inang yan, gusto nyo bang bastusin kayo? Yung ginagawa nyo, parang yun ang tinuturuang tsumupa yung anak nyo. Paano pag nabuntis yun, tapos yung nakabuntis, hindi kilala? Kasi tulad ng bobo mong ama, naglibog ka lang, at hindi ka nagpaka-responsable.
Dapat sa mga ganun putulin, parang yung nire-reklamo kong kable. Putang ina ni Nico. Pinipilit magkaroon ng sense yung sinasabi. Putang ina, yung kung saan na napunta, hayop ka. Sabi alam nun, putang ina ng Meralco, putang ina ng Senado, putang ina ng gobyerno ng Pilipinas, at lahat ng gusto pang kumandidato, mamatay na kayong lahat. Basta, magiging magkaibigan kami ni Jojo. Pagkatapos, tirahin mo ulit. So yun, tanginang round 2 yun. Mabibigay ko kay Jonas yung 2. Bibigay ko ng 1, yung 1 bigyan natin ng pwedeng kay Akata yun or Tay. Pero itong 2, mas malinis si Jonas. Itong kay Akata, ang ganda sana pero nakikita mong in and out siya eh. Parang naguguluhan siya kung anong material yung i-spit niya kasi parang nakakonsensya siya dahil nakasama niya na rin si Jonas before battle sa isang bahay kaya medyo naaning-aning na rin siguro. Di ba? Nakapag-establish ng friendship. So yun, round 2, consistent si Jonas and si Akata naman is somehow entertaining pero mas lumutang yung kalat tsaka yung ligaw na direction ng mga banat niya. Tapos bilang kaibigan na silip ko pa yung tinatry niya mag-make sense yun sa responsable kable. So yun, round 1 Jonas or Akata or Tay, tapos 2 Jonas game. Round 3. O, pila na, subo na ng os tsaka father. Pila. Ay, nako, Akata. Oh, yung pagtulog ng guard. Alam ko, kasalanan yung pare. Alam mo kung bakit ako naiinis? Tito mo yun eh. Sinapak mo, tito mo? Ang inan to. Ayop ka talaga, Alam mo yung sinasabi mo, ang lakas? Ayaw nyo pala ng guard na natutulog. Sana kinuha nyo si Aklas. Ang ina neto. Ano pa yun? Sabi na ito. Dahil daw sa kanya, tumaas daw yung talent fee namin. Oo, tama ka na. Maraming salamat. Isa kang bayaning tanga. Ang ina, isipin nyo, nakakatuwang kalaban. Utang ina siya yung umiyak kay anig mo, tas kami yung nakinabang. Thank you. Ang ina mo. Alam mo yung nakakuha sa Ayop ka. sa thank you. Sa yun, kontra Ina ba ni yun, Jonas. metaslag, oh. Alam na, mukha na kasi yung It's like paint. Hindi da. Yung prisoner. Hi. Nag-isa pa ako ribat eh. Rebat pa lang, no? Na? Sige, usapan Lola. Lola! Game! Parehas tayong lumaki sa Lola. Ang pinagkaiba lang, bago mawala yung Lola ko, siya'y maligayang tunay. Kasi naabutan niya yung apo niya na nasa maayos ng buhay. Ikaw, iniwan niyang palamunin. Asa sa magulang, sa makatuwid wala kang kwenta. 50-50 na lola mo nang hihingi ka pa ng 50. Kaya yung sakit ng pagkawala ng lola niya, hirap niyang tanggapin. 6 years na siyang patay pero yung bangkay niya nasa rep niyo pa rin. Kaya sa tuwing nasa kusina siya, nababawasan ang kanyang pagod. Kasi nasisilayan niya yung lola niya sa tuwing kukuha siya ng hotdog. Putang ina. Kaya hanggang ngayon, Kumuha ang hotdog ng putang ina mo, Jonas. Uy, ayop ka. kaya hanggang ngayon, si Repa, broken pa. Kawawa naman si Lola Elsa, frozen na. Grabe, inabot ni Lola, no? Kill na kill. Paano yung pagkukuha ka ng beer na beer? Eh di nakikita mo si Lola, chill na chill. Sinabi niya kanina, Ang galing ng creativity ni Jonas. Putang ina, pinawisan ako doon. Ayop ka. Sipin mo dahil lang sa lola. Tang ina, hindi mo pa nga alam kung ano yan, kung freestyle, di ba? Kumbaga, ako,
pwede ko sabihin na nag-freestyle lang tong dalawa na to sa ngayon. Siguro dahil nalatag yung mga dapat sabihin nila sa isa't isa. Siguro nag-plan B na tong mga to. Kasi kung titignan mo yung round 3 ni Jonas, nawala na siya sa ano eh. Pangalawang topic, wala na eh. Kumbaga, pwedeng naka-ready to eh. Putang inang yan. Parehas silang in and out. Hayop. Chill na Props. chill. Tsaka simpleng lang yung topic, no? Tang ina. Napadami niya. Sabi niya kanina, napanood nyo? Na nawala sila ng kuryente? Puta, nag-rant to sa net. Nanghingi siya ng help. Nakita niya kasi yung lola niya sa rep. Nagme-melt. Tang ina, ang galing. Di ba? Hindi mo na alam kung on the spot to. Kasi buhay na patunay ako at saksi na nakita ko na mag-freestyle yung mga yan ng walang bit-bit at lumaban at binadibag yung kalaban. Si Akata, kaya niya rin yan. Si Jonas, nakita ko na yan, lumaban siya kay Krega sa Davao, kalaban ko si Sak nang wala siyang bit-bit. Tang ina. Yung pong galing. Kasi kakasabi lang ng kable, di ba? Yun pa yung yung sinasabi kong pinitry ni Akata mag-make sense. Then nabalik pa, di ba? Tang ina, nagre-reklamo, nanghihingi ng help. Kasi nakita niya yung lola niya sa freezer nagme-melt din. Melt. Tang ina, shit, ang galing. Ano? Masama na ba ako dahil sa mga sinasabi ko ngayon? Sige, di ko na idadamay lola mo. Ice na yon. Anak? Pala anak mo? Ayup tong dalawang Rate mo. Hi, rate mo. Alam ko, mapapanood mo to. Malalaman mo na ang totoo. Alam mo, Kuya Ritmo, anak ka ng lolo mo. Alam ko, di mo pa magigets kasi bagets ka pa, iho. Pero ang ibig sabihin nun, yung nanay mo, kinantot ng papa ni Nico. Kasi yung asawa netong si Mia, Shoutout tito ni Kalog. ayaw ikalma yung puday. Sobrang bantot naman ang kipay para may stage 4 na UTI. Stage 4 na UTI. Oo, yung asawa mong si Mia, king ina ang lande. Paborito niyang kainin, di ba? Chicharong lambe. Shit. Chicharong lambe. Totoo lahat ng sinasabi. Oo nga, yung mga tinutuli, no? Saan kaya dinadala yung mga balat ng titi na no? Na putol. Yung ina, butchiron. Totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi lang to basta chismis. Ilalabas ko rin baho mo, kaya wag ka nang umasta pang malinis. May scandal sila sa Pinayflix na ang title, Papa ko, asawa ni Mrs. Papa ko asawa. Pangina mo ka, dinadamay mo pa asawa ko. Putang ina, parang personal experience yan, Jo. Ano nga mga guys, sa mga porn addict dyan, tangina, i-comment down below kung meron talagang ganun. Asawa ko, maganda. Kaya binabandera ko. Ikaw puki ng ina mo, pinanindigan nyo lang labandera mo. Tang ina neto ni Nico. Ang pangit ng asawa mo, ang harang sa bingo. Ayup ka, Jo. Di ba mama mo si Mehmet? Tsaka tinatanggi, oh. Meme. O, tita niya. O, sige, tita mo na lang. Yung tita mong si Mehmet, May negotiation. papasukin ko ng plancha yung pek-pek. Papasukan ko pa ng 4 na bagong lutong kwe-kwe. Garit yung dila. Iahangkas ko siya sa motor, tas iahataw ko sa S-Lex. Ibabangking ko ng matindi, tapos ako lang yung may helmet. Putang ina. Ayup ka, Jo. Uso to, di ba? Yung ginagawa nila, masama pero masaya. Hindi. Ang ina. Sana sa lahat ng mga masamang sinasabi mo sa battle, sana walang kalakip. Sana wag mamatay yung nanay mo Yup. na bilang kapalit. Sana walang mangyaring masama sa kanya. At saka sa sakit, masagip. Kasi wala na ring espasyo eh. Masikip na sa rep. Putang ina. Pinakamalakas na round ni Jonas, round 3. Puki ng ina. Sobrang creative.
Speaking of ano, yung intro natin, yung using kung ano yung tools lang na nakahain. Hindi rin naman si Jonas eh. Kumbaga inapakan niya yung mga flip-top angles pero hindi niya binabaran at ang ganda rin tignan. Hindi naging dramatic yung laban. Mas naging ano mo yun, chill energy na siya kumpara sa ine-expect natin na sumbatan. Ang galing, tangina no, nagsimula. Hindi mo alam kung rebat siya, hindi mo alam kung freestyle, pero tangina, sobrang tanginang yan. Paano ko masasabihin to? Sobrang props, putang ina. Para sa akin, yun yung pinakamalakas na round ni Jonas, putang ina. Halong bars, multi, tangina. Jokes, wordplay, putang ina mo talaga. So yun, tangina nang matapos na round 3 ni Akata. Need natin yung tawa na ganito Okay, kasi puking ina grabe mo. yung baha. Tangina mo ha. Nagpapanggit ka ng pangalan. Mia, Ritmo, Tita Memet, yung Lola Elsa, hindi ko Lola yon, during pangalan nun. Shoutout sa inyo. Huwag kayong tutulad sa gagong to. Tangina, hindi na rebat. Ang ina mo ka. Sablay. Yung asawa mo nga, pinaretoke mo na eh. Ang pangit pa rin. Mas gusto ko siyang sapukin kaysa kantutin. Shoutout ate. Ate Ano Chacha. yung mga banat mo? Wi-Fi, nireklamo. Bakit? Di ba marereklamo yung mga ganung bagay? Sanay ka kasi sa kahirapan, pre. Yan ang hirap sa'yo. Okay nga na, pag mahirap ka, tas nahirapan ka, okay lang. Eh kaming mga nakakangat sa buhay, hindi pwede yung ganyan. Konting aberya lang, puta reklamo agad. Unti na lang aklas vibes na si Akata. Tangina. Tangina, may pambayad kami. Kung ayaw wala, magtiis kayo. Yung mga nagre-reklamo sa pay-per-view, putang ina nyo, 200 na nga lang binayakan nyo, nagre-reklamo pa kayo. Ang galing. Wala pala kayong pangbili ng live ticket eh. Yo. Kinginan tong mga to. Ano ba yung sinabi mo? Yung mga dinamay-damay mo kanina? Ay, yung 5K na TF, o putang ina mo, Enigma. Kasalanan mo yun, kaya ako ginaganito eh. Tapos ayaw mo isisi ko sa'yo. Tarantado. Pagpapatayin ko kaya yung mga flip-top-stop mo. Tangina, kaya tayo naka-copyright strike. Kaya ayop ka. Tangina. Guys, tangina, labas ako dyan. Tangina. Bahala kayo dyan. Sino mga stop? Si Dennis, si Ninya, lahat kayo pagpapatayin ko para wala ng flip-top. Tapos ABL na yung #1 sa mundo. Di kayo titigil. Gusto nyo ng ululan talaga. Wala nang edit-edit. Hindi ako nagra-rap para matuwa yung mga nerdo sa Reddit. Putangin na yung mga nerdo kayo. Ang bobobo ng buhay nyo. Ang dapat sa inyo, pagtatanggalan ng ulo. Putang ina mo, Nico. Rant na to sa mundo, hayop ka. Kanina, sobrang tandem. Dapat sa'yo, mamatay ang iyong ina. Ang ina mo. Ikaw, puking ina ka. Ba't ka ba nangaaway? Ayaw mo ba akong kaibiganin? Di ba si Shernan na yung kaaway mo? Tara, pagtulungan natin. Ano boy? Galing. Nakita niyo yung kanina yung mga nag-rap na battle rapper dito? Nagsulat lahat yun. Yan. Prepare na prepare. Tapos walang reaction. Akata effect. Gago-gago putang ina mo. Putang ina niyong lahat ngayon. Mga bading. Ikaw gago ka. Cross-dress ka ba yung laban niyo ni Sir Deo? Puro katangahan. Isang malaking katangahan, kapalpakan ang nag-promote ng kabaklaan. Ayan na. Putang inang mga Branding. bading. Dalawa lang ang kasarian sa mundo. Exatway lang yan, mga gago. Hindi kayo kabilang dito. Bumalik kayo sa impyerno. Ang ina mo to, Rage Baker. Mga baklang imbornal na pinadala ni Baal. Ang tanging misyon ni Akata ngayon na pinadala ni Jesus ay ingod-ngod kayo sa kanal. Jojo, ano?
Sinasaniban ako ng super freestyle masterpiece! Talagang classic na dis! Akata effect! Panis! Tama ina. Teka, yun. Ayan, props sa inyong dalawa. Hindi ko na ito ma-judge ng per round dahil overall, nagtangina sa dami kong pinagdaanan ngayon at sitwasyon ko ngayon, napatawa niyo ako sa bigat ng pinagdadaan. Kailangan ko yung tawa na yun and knowing na napanood ko to ng live at natawa pa rin ako ngayon sa second time na panonood. Ibig sabihin sobrang classic nito. Para sa isa ako sa co-owner ng ABL, nakaka-proud makita na kinalabasan yan. Sobrang random po ng ina. So yun, shoutout sa buong staff ng ABL, shoutout sa mga co-owner ko, mga partners ko, shoutout sa mga MCs na kasama ko dyan, lalo yung batch 2015. Props sa inyo guys. At sa mga ka-isa rappers natin na nag-aabang pa rin hanggang ngayon. Hintayin natin yung desisyon nila Kuya Kevs at nila Sir Ari kung pagbibigyan pa tayo na mag-review pa ng mga flip-top battles. Sa ngayon, ito muna yung mga i-upload natin. Kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng Is a Rap. God bless guys. Ingat kayo.